1 Thessalonians chapter 1, and we will be reading verses 2 to 10. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Knowing, brethren beloved, your election of God. We center our message on verses 5 and 6. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Verse 7. So that ye were ensamples or examples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. From 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Anong ibig sabihin nito? Simple lang. Ikanya, ang pagpapahayag ng tungkol kay Kristo, the cross. Ang pagpapahayag ng patungkol sa ginawa ng ating Panginoon. Sa mga may kapahamakan, ito ay foolishness. Okay? Foolish. Kamangmangan. Ibig sabihin, sa mga tao na wala kay Kristo, ay wala silang appreciation, mga kapatid, ng mensahe tungkol kay Kristo. Ng gospel. Subalit, sabi niya, but unto us which are saved. Ngunit sa atin, subalit sa atin, na mga ligtas. Ang mensahe o ang pagpapahayag ng tungkol kay Kristo ay isang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, itong versikulong ito ay totoo. Kapag ang ganitong klaseng mensahe ay papahayag mo sa mga institusyon ng kaalaman, okay? Institutions of learning, mga sekular na mga institution. Anong sasabihin nila sa iyo? Wala yan. Baliwala yan. Tama ba? Dalhin mo itong mensaheng ito tungkol kay Kristo, kung paano siyang nabayubay sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na mag-uli. Dalhin mo ito doon sa tinatawag na halls of Congress. Sasabihin nila sa iyo, wala yan, kalokohan yan. Are you listening? Dalhin mo ito sa maraming mga lugar na kung saan ang tao ay nakikitaan mo ng kasayahan, di ba? At magsimula ka mag-preach ng tungkol kay Kristo. Anong sasabihin nila? Wala yan, out of place yan. Nakikinig ba kayo? Oo. Dalhin mo ito sa showbiz. Di ba? Ano ba yung mga showbiz na alam nyo halimbawa, sa, sa show. Ayun. Marami yan. Di ba? Oo. Kalokohan yan. Pero sino lamang ang nakapagsasabi na ang mensaheng ito ay mensahe ng kapangyarihan ng Diyos? Ang mga mananampalataya. Amen? Subalit, mga kapatid, anuman ang pagtanggap ng tao tungkol sa mensahe ng kaligtasan kay Kristo, ayaw man nilang tanggapin.
ang mga mananampalataya ay dapat patuloy na nagpapahayag. Patuloy na nagte-testify. Tama? Marami na tayong mga inaangal sa ating kapaligiran, sa society. Mga ilang linggong nakaraan, ang issue ditong talagang matingkad yung mga killings related sa drugs. Tama ba? Pero sino ba ang nagsasabi na hindi kinakailangan ng mensahe ng kaligtasan? Di yung mga drug addicts. Tama. Yung mga nasa korupsyon, they would not listen to God's word. But we, as God's people, tayo, na mga mananampalataya, ay mas lalo pang nagiging maigting ang ating commitment na ang mensaheng ito ay dalhin sa lahat ng dako. Okay? Mas meron tayong dahilan. Okay? Sapagkat ito ang nagsisilbing liwanag sa kalagitnaan ng masidhing kadiliman sa atin. Ito ang nagsisilbing pag-asa ng bawat nilalang. Okay? Wala na tayong kukunan pa ng ibang pag-asa. Kundi ang tunay na pag-asa ay si Kristo lamang. Ang mensahe ng kaligtasan sa Kanya. Obserbahan natin kung paano na ang gospel na ito, the gospel that makes impact in the lives of men. Doon sa GCTV, itong channel na pinapanooran ng programang itong The Pulpit, ay meron tayong mga bagay na gusto nating ipahayag. In fact, ang ating tagline sa GCTV ay nagsasabi na changing lives through Christ. And we would like that this thing ay maikalat sa buong bansa natin. Okay? Idalangin ninyo na ang GCTV ay maging magandang medium na kung saan the truth of the gospel really be heard around us. But the thing is, how does the gospel come in? And how does the gospel work in the lives of people? Kumbaga, paano nga ba ang mabuting balita kay Kristo ay pumapasok sa buhay ng tao at paano ba ito kumikilos? The gospel. 1 Corinthians chapter 15. At tingnan natin kung ano itong gospel na ito. Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo ay kung may magpahayag na ibang uring gospel, ay tingnan natin. Wala na po tayong ibang gospel na pinapahayag, kundi ang gospel na patungkol kay Kristo. Kung paano siyang namatay sa krus, kung paano siyang inilibing, at kung paano siyang nabuhay na maguli. Sapagkat ang bagay na ito, mga kapatid, ang siyang ating kaligtasan. Ang eklesiyang ito ay hindi natin kaligtasan. Ang mga ngaral na ito ay hindi inyo kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay si Kristo. Ang ating kaligtasan ay maalaman ang gospel niya. And here in 1 Corinthians chapter 15, ay ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you." Ano nga daw yung pinreach niya? The gospel. Which also you have what? Received. And wherein ye stand. Itong mabuting balitang ito ay ipinahayag ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng preaching. At ang mabuting balitang ito, yung gospel, ay kanilang tinanggap. At itong mabuting balitang ito ay bagay na kanilang tinatayuan. Okay? Marami ang bagay na tinatayuan ng tao ngayon. Minsan, gusto nating tumayo sa bagay ng success. Okay? Material na bagay. Siyempre, lahat ng tao gusto ng ganung bagay. Material na success, no? Kung ano pa man, pedestal na kung saan, magkakaroon tayo ng kabuhayan and everything, but all things material. Subalit, ang gospel ay isang bagay na dapat tanggapin ng lahat at
katayuan ng lahat. Sapagkat ano lang, ito ay napakatibay. Obserbahan niyo. Verse 2. By which also ye are saved. By which? By which what? Yung gospel mismo. By this gospel, ye are what? Saved. If ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Look at verse 3. For I delivered unto you first of all, that which I also received. Ibig sabihin, itong pinapahayag ni Apostol Pablo ay isang bagay na hindi nag-originate sa kanya. Tinanggap din niya. Okay? Tinanggap din niya mula kay Kristo. At ang aking pinapahayag ngayon sa inyo ay bagay na hindi original sa akin. Ito'y mula sa salitang ito. Okay? Look at this. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that, come on now, can you read with me now? Go. Christ died for our sins according to the Scriptures. Na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, sang-ayon sa kasulatan. Verse 4. And that He was buried. And that He what? Rose again the third day according to the Scriptures. Ito pa lang mabuting balitang ito, itong gospel na ito, is all about the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito ang tinatawag nating hinge. Alam niyo ba kung ano yung hinge? Ito ang pinaka-hinge o bisagra na kung ang pintuan ng pananampalataya ay kumikilos sa ating buhay. Okay? Itong katotohanan ito ang nagbubukas ng kaligtasan sa bawat tao. Itong katotohanan ito ng mabuting balita ni Kristo ang nagbubukas sa pagbabago ng buhay ng tao. Ang kinakailangan lamang ay magkaroon ng entrance at working. Do you understand? Entrance at working. Pagkilos, pagpasok at pagkilos. In 1 Thessalonians 1:5, ang sabi ni Paul sa kanila, for our gospel came not unto you in what? Word only. Well, it may be said word only, not in word only, but definitely it came by word. Amen? It can only come firstly by word. Now listen, ang mabuting balita ni Kristo na nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, kapatawaran sa kasalanan, pag-asa ng pagbabago, pag-asa ng buhay na walang hanggan, pag-asa ng kalangitan, pag-asa sa Diyos, only comes by God's Word. Amen? Kung kaya, napakahalaga, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay malaman ng lahat. Kung maaari lang mga kapatid, no? Mag-awitan na lang tayo dito, buong araw, pwede rin yun. Di ba? Mag-concert na lang tayo, okay rin yun. Mag-choir na lang tayo, mag-orchestra na lang tayo, ayos din naman yun. But you did not come here to listen to a concert. You came here to listen to God's Word. And faith cannot come by means of other things. It can only come by the Word of God. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, marami ang nagke-claim ng kaligtasan. Marami ang nagke-claim ng kung anong mayroon sila kay Kristo. Pero mga kapatid, dapat ang lahat ng ating claims ay sang-ayon sa kanyang salita. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, that He died according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again according to the Scriptures.
wala na pong ibang kaparaanan na ang tao ay makilala ang Diyos. Okay? Now, man can discover a lot of things. Man can do research. Man can do investigation. Scientists can do that. Philosophers can do that. Okay? Pero, madalas po mga kapatid, habang palalim ng palalim ang pag-aaral ng tao, lalong lumalayo sa kaalaman ng Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Pablo, ever coming and never, ever learning and never coming to the knowledge of the truth. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan nating makita ang mabuting balita ni Kristo sang-ayon sa Kaniyang salita. Nobody is saved by means of dreams. Nobody is saved by means of visions. Nobody is saved by looking at the clouds. Okay? Only one person saves. That is Jesus Christ. And unless you see Jesus Christ, unless you acknowledge Him as the one who died on the cross for you, okay, who was buried and who rose again for all of us, you cannot be saved. There is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. There is only one name given among men whereby we must be saved, and that is the name of Jesus Christ. Ano po? Okay, ang pagbabagong buhay ay hindi nakukuha kung saan. For our gospel came not unto you in word. Maraming nag-a-attend sa kung saang mga gawain ng mga simbahan. Ayaw na nila makinig ng salita ng Diyos as how it should be preached. Marami akong imbitasyon na pinapaunlakan. Palagi kong tinatanong, how long should I preach? Madalas dyan, ang sasabihin sa pastor, iklian mo lang. Pero pag nandoon na ako, ang haba-haba ng praise and worship nila. 40 minutes, praise and worship. Tayo sila, palakpak, ganyan, talon. Okay. Pero pag preaching na, pwede po ba 15 minutes lang? Mga kapatid, it is still through the Word of God, the preaching of the Word of God, that we realize the power of God unto salvation. Of course, hindi naman ito patagalan ng preaching. Pero yun. Maliban na ang kaligtasan kay Kristo ay maunawaan sa preaching of God's Word. Alam nyo kasi, ang preaching hindi po palaging masarap pakinggan. Isipin mo, sasabihin ng preacher, sabi ng banal na kasulatan, tayo lahat ay makasalanan. Siyempre, ayaw mo niyan. Tama? Pero hindi mo pwedeng alisin yung katotohanan yun eh. Sabi ng Bible, ang lahat ng nagkasala ay may kapahamakan. Gusto niyo ba makinggan nun? Ang lahat ng humaharap na makasalanan sa Diyos ay may kapahamakan at may impyerno nag-aantay sa Kanya. Ay, ayaw po namin yan. Bishop, ayaw namin yan, pastor. Pero hindi kayo makatataka sa ganitong katotohanan. Tama ba? Kung pakanta-kanta lang tayo, you address the emotions. Pero hindi yun, mga kapatid, ang nagko-convict sa isang tao. I still believe that man ought to come to Christ when they see themselves to be sinners. Bakit ka ba pumupunta sa doktor? Kailan ka ba pumupunta sa doktor at sinasabi mong kailangan kong magpa-doktor? Kailan? Pag malusog ka? Pag maganda pakiramdam mo? Hindi. Gugustuhin mong pumunta sa doktor kahit yung matigas ang ulo. Kahit yung ayaw magpa-doktor. Aaminin niya, kailan? Dali mo na ako sa doktor. Bakit? Masama na pakiramdam niya eh. Ganon din ang nangangailangan ng kaligtasan kay Kristo. Kinakailangan maunawaan niya na siya'y makasalanan at totoo na may kapahamakan. Nakikinig ba tayo? Pero madalas ang tao nag-aantay ng ikay pinakadulo.
Kung kailan matitigok na. Ganun eh. Ba't aantayin pa natin yung huling sandali? Paano kung bigla na lang nahuli? Wala na. Tama po ba? The Word of God. In 1 Peter chapter 1, verse 23. Look at this. 1 Peter chapter 1, verse 23. Being born again. Marami nakakarinig niyan, di ba? Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word of God, which liveth and abideth forever. Oh yes, we say, but that is the living Word, referring to Christ. And this is the written Word. And let me say to you, nobody in this world can personally know Christ except by His Word. Tama po ba? Anong sabi niya? Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Wala na pong ibang paraan na sukat ang tao ay malaman niya na may Kristo Jesus na namatay para sa kanya. Wala nang ibang paraan na ang tao ay malaman niya na si Kristong namatay ay inilibing ngunit nabuhay na maguli. Ngunit sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kung kaya nga, the gospel should come to us by word. And I say, tanggapin natin the word of God. Ngayon nagkwento lang. No? Nagkwento lang ng success. Maniwala ka, naniwala na lang siya. No, it's just, kumanta lang ng I believe. Okay? I believe for yun. Kahit nakantahin mo 1,000,000 yan, pero wala naman din yung sinasabing may Kristong namatay para sa iyo. Naunawaan niyo ba? Ba't siya namatay? Ba't siya nabuhay na mag-uli? Para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Ikalawa. Balik to 1 Thessalonians 1:5. For our gospel came not unto you in word only, but also in what? Power. Ang pagdako daw ng gospel sa atin ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita at totoong salita, ngunit sa pamamagitan din naman ng kapangyarihan. Kapangyarihan. Now, let's look at this for a moment. Gospel. Kapangyarihan. Kailangan pala, pag nagpipreach ka ng gospel, makapangyarihan ka. Isigaw mo. Kaya alam nyo, akala ng marami, yung sigaw ang nagliligtas. No, hindi po. Anong kapangyarihan po ito? Sabi nga kanina, sa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is what? The power of God. Kaninong power? Sa kapangyarihan ng Diyos. So ang kaligtasan po kay Kristo, ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo, dumadako sa atin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ikalawa, sa pamamagitan ng kapangyarihan mismo ng Diyos. Okay? Anong klaseng kapangyarihan? Look at 2 Corinthians chapter 10 and verses 4 to 5. Ano ang sinasabi dito? For the weapons of our warfare, ang sabi ni Paul, are not carnal. Warfare. Di ba, pag warfare, normally, meron kang weapons. Tama? Mga armas. Pero ang sabi niya, ang mga armas na ginagamit natin, no, sa warfare nating spiritual, ay hindi armas ng material, ng karnal. Ngunit ano raw? But mighty through God to the pulling down of what? Strongholds. Kapangyarihan na sukat nagigibain
ang mga strongholds. Okay? Anong mga gigibain? Alam niyo ba mga kapatid, marami pong kinakailangan gibain sa atin. In order for the gospel to have an entry sa atin, in order for the salvation that comes by the gospel to come to us, kinakailangan po maraming gibain sa atin. Nakikinig ba kayo? For example, sabi dito sa verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Casting down. Ano yung gigibain ika? Ang lahat ng uri ng imahinasyon at katuruan at filosofiya at ang lahat ng pinaniniwalaan ng tao. Ang tao po, nung tayo ipinanganak, hindi natin alam ang bagay tungkol kay Kristo. Walang tao na ipinanganak na alam ang tungkol kay Kristo. Na alam kung sino siya, kung anong ginawa niya, kung anong kaligtasan na nasa kanya. Lahat ng maaari nating malaman tungkol kay Kristo ay sang-ayon sa kanyang salita. Ngayon, dahil sa ang tao hindi alam ang mga bagay na yan, kung ano-ano ang ating tinanggap na naging strongholds natin. Nakikinig kayo? For example, nung maliliit pa tayong ganyan, hanggang lumaki na, at wala kay Kristo, ang pagkakaintindi natin, ang relihiyon ang nagliligtas sa atin. It's become a stronghold. Tama? Yan ang palaging pananaw ng tao, na ang relihiyon ang siyang nagliligtas. Tama ba? Okay. Hindi lang yan. Marami pa. Ika nilang ganyan eh. Ang pera, ang salapi, ang yaman, ang siya nagpapaikot ng aking mundo. Okay? Kaya maliban na ang topic ay success, hindi tayo makikinig. Lalo pa kung kaligtasan na pag-uusapan. It's become also a stronghold. Para bang isang malaking pader na mahirap gibain. Eh yung mga young people natin, nagbibigay ng mga tracts. Pag may binibigyan sila, anong sasabihin? Ano ba yan? Napapagkwartahan ba yan? Tama? Yung bang pagkakakwartahan lang ang papakinggan ng tao. Pero pag sinabi mo ito po ang magliligtas sa kaluluwa ng tao. Papakinggan ba yun? Hindi. Okay? Power. Okay? Ano yan? Yung kapangyarihan ng tao. Iniisip ng iba, yan lang ang kailangan ko sa buhay. Success. Business. Okay? Relationship. At marami pang bagay na pumipigil sa entrada ng salita ng Diyos ang nagiging stronghold. Kung kaya nga po, the gospel should come as a power of God. Kaya po madalas, ang tao hindi kumikilala kay Kristo not until matitigok na. Mamamatay na. Nung malakas pa, ayaw niya nun. Tama? O kaya naman, pag nawala na ang lahat, saka kailangan ko ng Diyos. Nag-business na wala na lahat, kailangan ko ng Diyos. Tama? Oo. Yung mga nasa politiko, lalo nung eleksyon. Dahil gustong manalo, nagsisimba. Dahil yung prospect na manalo. Ibig sabihin they become strongholds. At kinakailangan itong gibain. And it only takes the power of God to do that. Kung pwede nga lang sana sa ganda ng pananalita, pwede na sana mangyari yun. Pero hindi Tama ba? Alam nyo, dito sa Lighthouse po, ang preaching dito, it's not all about being successful in business. Nakikinig ba kayo?
Kung ang preaching ko palaging prosperity and being successful in business, maraming pupunta rito. Puno palagi to. Tama, mali? Kasi yun ang stronghold ng tao. Kung magle-lecture lang ako ng halimbawa, this is how to do it, this is how ganyan. Pero ang pinakamahalagang mensahe that comes off from this pulpit is this. There must be an entrance of the message of the gospel in your hearts. And how does that enter? By the power of God. Ibig sabihin, dapat gibain ang lahat ng ating maling pananaw, maling pag-iisip, tama ba? Maling kinalakihan. Correct? Oo. Sabi nung bago kayo maging malusog at well, alisin niyo muna yung mga ginagawa niyo palagi na hindi sang-ayon sa wellness. Kung gusto mong talagang maging well. Di ba? Ganon din yung prinsipyong yan But it's all a principle. Look at 1 Corinthians 1:18 to 24. Binasa natin to kanina. No? Verse 19. For it is written, I will destroy the what? Wisdom of the wise. And I will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by what? The foolishness of preaching to save them that believe. Number 3. We're still doon sa verse 5 of 1 Thessalonians 1:1. Ang sabi dito, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. And in what? The Holy Ghost. Oh, may bahagi rin pala ang Holy Ghost sa pagtanggap natin ng mabuting balita ng kaligtasan? Yes. Okay? Yes. You know why? In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ito ang sinasabi ni Paul. But the natural man. Sino yung natural man? Di tayo. Yung wala kay Kristo nung araw, di ba? Okay? Ang lahat ng wala kay Kristo is a natural man. By nature, we're sinners. By nature, we're outside of Christ. And so the natural man is the man outside of Christ. Do you understand? Ang sabi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are what? Foolishness unto him. Noong araw, alam nyo, I was saved. Ako'y naligtas to ako'y 7 years old. I was a Sunday school kid. Hindi ako naligtas dahil ang tatay ko pastor. Hello? Hindi ako naligtas dahil araw-araw at linggo-linggo nasa church ako. No. Hindi ako naligtas dahil umaawit ako sa church. No. Naligtas ako dahil sinabi sa akin at tinuro sa akin na ang tao ay makasalanan. And even as a young boy, I knew I was a sinner before God. And I needed a Savior. Alam mo, makasalanan ka, 7 years old? Yes. Alam ko na nung araw kung ano ang kasinungalingan. Alam ko na nung araw kung ano yung pagnanakaw. Kumukupit na ako ng G20 mo sa busa ng tatay ko noon Oh. At yun ay kasalanan. At ba't ginagawa ng tao yan? Dahil siya ay makasalanan. At dahil sa ang tao ay makasalanan, kailangan niyang maihango. At sino ang maghahango sa kanya? Si Kristo.
sapagkat siya ang tagapagligtas. So, anong dapat kong gawin? Tanggapin ko siya. Akuin ko na ako ay makasalanan. At kailan ko ginawa yun? I was 7 years old. I pray today na lahat ng nakikinig ng mensaheng ito ay magkaroon ng eksperyensya ng kaligtasan kay Kristo. Nakikinig ba kayo? Hindi lang kayo mag-e-enjoy dito ng choir o ng music. Hindi lang kayo mag-e-enjoy ng fellowship. Hindi lang kayo mag-e-enjoy ng kwentuhan at kamayan, o kainan kaya, o kapihan kaya. But you will enjoy because you have received Christ. This is not all about being successful in business. This is not all about being blessed. This is not all about being prosperous. Nakikinig po ba tayo? Ha? Yung subject ng prosperity, palaging subject yan kapag New Year. Lalo sa mga Chinese. Tama po ba? Yung subject ng success, lahat yata ng mga kung ano-anong leadership and everything, lahat puro success. Okay? But the matter here is this. The basic thing is this. Are you saved? Kanya na inawit natin. Saved by His power divine. Saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete. For I'm saved. 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 So go back in 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Okay? Spiritually discerned. Ibig sabihin, ang discernment, ang pagkaunawa, ay nangyayari lamang kapag ang Espiritu ng Panginoon ang siyang umudyok at nakipag-usap sa atin. Come on now, are you listening? Lahat ng tao may konsyensya. Tinan nyo, ang katabi niyo may konsyensya yan. Minsan yung konsyensya parang safeguard. O halimbawa, ano sinasabi ng konsyensya? Huwag ka namang pasaway, huwag ka namang, di ba? Huwag ka namang bully. O, right? Yun ang sasabihin ng konsyensya. Nakikinig ba tayo? Lahat ng tao ay may konsyensya. Lalo na kapag ikaw ay lumaki nang may pag-aaral ng good manners and right conduct. Pero pag wala ka nung maliit ka pa, at lumaki ka sa kalye, at lumaki ka sa layaw, iba konsyensya mo. Tama. Yung mga iba, yung kanilang konsyensya, anong tawag dyan? Manhid. Tama? Totoo yan. Lalo na, kapag ikaw ay lumaki sa isang atmosphere na puro bully and everything, yun eh. Pero, kapag ikaw ay lumaki sa tahanang may paggalang, may po at opo, may pagsunod, tama ba? Right? May pagtutulungan, may kalinisan, ganyan. Iba ang konsyensya mo. But your conscience is not the Spirit of God. Hello? Kapag every time na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, as we read and listen to the Word of God, kinakausap tayo ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng Kanyang salita. Are you listening? Hindi maaari na ang Espiritu ng Diyos ay kikilos outside of His Word. The Spirit of God will always speak to us sa pamamagitan ng Kanyang salita. Halimbawa, kapag nabasa natin yung salitang
There is none righteous, no, not one. There is none that seeketh after God. There is none that understandeth. Okay? Para sa iba, wala yan. Subalit, ang kinakausap ng Espiritu ng Diyos, when you open the Word of God, and you see the words, for all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God. Alam niyo mga kapatid, hindi yan nakukuha sa talino. Nakukuha yan sa pag-intindi, sa pakikipag-usap ng Espiritu ng Diyos. Halimbawa, nabasa natin kung saan sinasabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor, and I will give you rest. Maraming magbabasa niyan, empty lang. Pero yung talagang may pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ay gugustuhin lumapit sa Kanya and to heed His call. Do you understand? Ha? Halimbawa, nabasa mo yung 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yung mga iba, wala lang yan. Pero sa taong tumatalimat, nakikinig, nagse-search ng kanyang salita, at nabasa yan to Him, pakikipag-usap ng Espiritu ng Panginoon yan. Are you listening? Kung kaya nga doon sa Hebrews 3:15, ay sinasabi ang ganito, while it is said today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. May mga nasasabi, Pastor, bakit kaya pag nagpipreach ka, parang ako lang ang kinakausap mo? Hindi naman kita kilala. Hindi ko rin alam kung anong ginawa mo kahapon. Di ba? Hindi ko rin alam kung anong kabigatan mo sa buhay. Hindi ko rin alam kung anong kasalanan ang itinatago mo. Pero nung marinig mo ang salita ng Diyos, ang preaching na ganito, para bang tinusok ka sa puso mo, ba't ba ganito? Ang sakit naman pakinggan yan. Hindi ako yun. That is the Spirit of God. That is the Spirit of God telling us today, if ye will hear His voice, harden not your heart. Kung emosyon lang yan, di para lang tayo nanood ng pelikula na mayroong iyakan at iiyak ka din. Ano to, telenovela? No, hindi po telenovela ito. Ito ay gospel ng Panginoon. Tama ba? Amen? Kung kaya nga dito sa Lighthouse, palagi tayo mayroong altar call o invitation. Okay? And we invite people to come to God. Not to come to me. Luluhod sa harapan. Lumuluhod ka sa akin? No, hindi ako sa akin lumuluhod. Lumuluhod tayo sa harapan ng Diyos. Why? Sapagkat tumatalima tayo sa Kanyang pakikipag-usap. Are you listening? Look at 2 Corinthians chapter 4. Anong sabi ni Paul? In whom the God of this world. Who is the God of this world? Satan is, the devil is, hath blinded the minds of them which believe not. Bible ba yan? It is. Ba't hindi mo makita mga bagay? Because you're blinded. Because the devil has blinded a lot of people. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine in them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts. Sino yung nag-shine? No, kami nagpipreach lang. To give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Number 4. How does the gospel come? 1, through His Word. Amen? 2,
through the power of God. 3, through the Spirit. 4, verse 5 again of the 1 Thessalonians 1. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and look at this, and in what? Much assurance. Oh, in much assurance. Ang assurance po mga kapatid ay isang salita na taliwas sa doubt. Pag ang isang bagay ay sure, hindi pwedeng may doubt kasi sure. Correct? Tama ba? Kapag ang isang bagay totoo, ay wala dapat itong elemento ng kasinungalingan. You see? Now, how does the gospel come to man? The right way. Ang kaligtasan na nasa gospel, how does it come to man? Sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nagkikipag-usap sa atin, nagkukonvict sa atin. Pang-apat, sa pamamagitan ng assurance. Ano ito? Let's be practical here. Maliban na tingnan mo ang mensaheng ito na totoo, hindi darating sa iyo ang gospel. Naroroon yung faith. Faith is taking the Word of God as it is. Nakikinig ba kayo? Ang pananampalataya comes by His Word. And accordingly, if faith comes by His Word, we ought to take His Word as definite, as true. Yung bang wala na tayong lusot. That by it, meron tayong assurance. And when we hear, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, that's it. God said it, I believe it, and that settles it for me. That is assurance. Hindi maaari na ang kaligtasan ay dadako sa tao na siya'y may pagdududa. Because any doubt is not faith. Hindi po assurance yun. If you must receive Christ because you believe that He is what He is and what He claims to be, that is much assurance. You see, na wala na pong iba. Alam niyo po, hindi maaari na ang isang tao ay tatanggap kay Kristo. Nakikinig ba kayo? At sasabihin, kayo lang, Panginoon, ang tagapagligtas, kayo lang ang tatanggapin ko, kayo ang Panginoon at tagapagligtas, at pagkatapos pag-uwi, luluhod sa kung saang rebulto. Hindi pa pwede yun eh. Kung si Kristo ang tagapagligtas, siya lang ang tagapagligtas. Kung si Kristo ang sasampalatayanan, all the rest ay wala. Naunawaan niyo ba? Kung kay Kristo ang may kalangitan, siya lang ang kaparaan. That is much assurance. At maliban na ang tao ay may ganitong assurance at pananampalatayang solido at konkreto, hindi dadako sa kanya ang kaligtasan. Hindi maaari na siya lang, si Kristo lang, ang magliligtas sa akin. Pag uwi mo, magpapakabuti ka, sasabihin mo, kaya nga po nagpapakabuti ako para ako'y maligtas. So that's how it is. In much assurance. And when we read, ito basahin natin, Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, anong sabi? Thou may be saved. Yun ba sinabi? No. Thou shalt be saved. Is that a word of assurance? It is. Hindi baka sakali. Ibig sabihin, kung ako ay magko-confess sa pamamagitan ng aking bibig na si Kristo nga
ay tagapagligtas, and thou shalt believe I open my heart to him, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Look at verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord, what? Shall be saved. That is again a statement of assurance. In Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Someone came to me, Pastor, narinig ko po yung once saved, always saved. Totoo po ba yun? Sabi ko, ikaw ba'y Kristiyano ka? Opo, paano ka naging Kristiyano? Tinanggap ko po si Kristo. Kailan mo siya tinanggap? Nung ganito, ganyan. Nung tinanggap mo ba, ikay ba'y makasalanan? Opo. Nung tinanggap mo siya, nanampalataya ka na siya ngayon. Opo, okay. Ba't mo hindi paniniwalaan? Kasi po, pag nagkasala ako, baka hindi na ako save Teka muna. Kung tinanggap mo siya You see, that is the eternal security that we have in Christ. Because the relationship that we have as children of God is something that is eternal. Are you listening? So how does the gospel come? 1, by His word. 2, by the power of God. 3, by the Spirit. 4, by assurance. Number 5, lastly. Verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of man we were among you for your sake. At ituloy natin sa verse 6. Anong sabi sa verse 6? And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Not only that the gospel comes to us in much assurance, but the gospel also comes to us in testimony of change. Nakikinig ba kayo? I'd like to say this. Hindi maaari na ang isang tao ay totoong maging mananampalataya sang-ayon sa pagkilos ng Panginoon sa kanya na hindi magbabago ang kanyang buhay. Are you listening? In 2 Corinthians 5:17, anong sinasabi ng banal na kasulatan? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. In Romans chapter 8 and verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala na raw kapahamakan ang lahat ng nakay Kristo. Kasi ligtas na nga Tama ba? Ligtas na Wala nang kapahamakan. Kailan? Ngayon, there is now. Okay? Okay, ngayon. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ibig sabihin, ang lahat nga po pala na nakay Kristo ay hindi na lumalakad sang-ayon sa kanilang dating kaisipan, dating gawi, dating buhay, dating style, dating fashion, dating udyok. Why? Because there's newness in Christ. So the entry of the gospel not only saves us, but the entry of the gospel makes us new. And I would na ang lahat tayo rito ay naunawaan natin ito. Why? Because the gospel is real.
Yan ang isang bagay na gusto nating maipahayag, hindi lamang sa Lighthouse, hindi lamang sa lahat na nag-a-attend dito, kundi sa lahat ng nakikinig at nanonood sa lahat ng ating webcast at television show. The gospel of Christ. And now I ask you, you may be here today. Are you saved? Can you really say, with the song kanina, saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet. Kung hindi niyo pa kilala si Kristo, now is the time. How about it? Kayo mga Kristiyano, oh, you might have been a Christian long time. Pero bakit kaya ganun? Nabubuhay ka sa hindi maayos na bagay, na kaparaanan. Oh, God speaks to you now. The Lord Jesus Christ, by His Spirit, speaks to you. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Come to Christ. Come to Him for salvation. Come to Him for sanctification. And say, Lord, here I am. As you have changed me when I was saved, change me still completely. Let's stand and pray.